Dominant Protector. Credit to the author. 5,381-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa ilalim ng malupit na pang-aabuso ni Jianfeng sa kapangyarihan, mula sa pinuno ng sekta na si Valentino hanggang sa mga ordinaryong disipulo ng sekta ng Snow Sword, lahat ay nagtitinginan na lamang sa pagkadismaya at tumahimik. Nadakip at itinali si Xiaodong sa entablado ng pagbitay sa publiko. Ang resulta ay hindi lalampas sa inaasahan ni Jianfeng. Nang marinig niyang napatay ang kanyang Panginoon, si Linlin, na nawala ng walang bakas, ay muling lumitaw bago dumilim. Nandito na ako. Maaari mo nang bitawan ang aking Panginoon, hindi ba? Malamig niyang tinitigan si Jianfeng na nasa plataporma. Hehe, nakakaantig talaga ang relasyon ng guro at disipulo. Pero kailan ko sinabing palalayain ko ang guro mo kung pupunta ka? Tanong ni Jianfeng nang may masamang ngiti. Ano ang kailangan mo? Hindi nagulat si Linlin dito. Wala lang yan. Sa tingin ko ayokong gawin yan kahit sabihin ko pa sa'yo, pero ayos lang, may pasensya naman ako. Maiintindihan mo rin kapag nasa problema si Terence. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Tila may kumpiyansa si Jianfeng, at saka siyang umisi, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay napakasimple, at iyon ay ang pumanig sa iyong amo. Kung iniisip pa rin ni Woking ang misyong ibinigay sa kanya ni Terence, sa palagay ko ay ipapakita niya ang kanyang sarili. Kung ikukumpara kay Linlin, mas nag-aalala si Jianfeng kay Woking ngayon. Tutal, siya naman talaga ang maaaring magdulot ng nakamamatay na banta sa kanya. Ngayong nagawa na niya itong saktan ng malubha, syempre, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para tuluyan na itong maalis. Kung ikukumpara sa kanya, walang-wala si Linlin. Kahit na sinabi niya iyon, hindi masyadong sigurado si Jianfeng kung darating si Woking o hindi. Alam na alam niya na isa itong napakarasyonal at makatutuhanang tao. Dahil alam niyang ang pagbabalik ay haantong lamang sa kanyang kamatayan, napakaliit ng posibilidad na siya ay dumating ng kusa. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan ni Jianfeng. Lumitaw na si Woking bago pa man maubos ang kanyang pasensya. Bihira yan, hindi ko inakalang ang isang lalaking malamig ang mukha na tulad mo ay magiging ganito katapat kay Terence, na babalik para mamatay para sa kanyang asawa. Dapat ba kitang tawaging marangal o bobo? Tuwang-tuwa si Jianfeng nang makita ito. Labis din na nagulat si Linlin. Kahit alam niyang isa sa kanila si Woking, hindi naman talaga sila gaanong nag-uusap. Hindi niya alam na ang katapatan ni Woking kay Terence ay maaaring umabot sa ganitong antas, at talagang kahanga-hanga ito. Hindi ako marangal, ni hindi rin ako tanga. Sagot ni Woking. Oh. Kung ganoon nga, bakit ka bumalik kung halatang mamamatay ka na? Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay makakatakas ka ng buhay. Hindi itinago ni Jianfeng ang kanyang balak pumatay. Ngayong malubhang nasugatan si Woking, walang sinuman mula sa sekta ng Espada ng Niebe ang nangahas na pigilan siya. Ngayon ang araw na mamamatay si Woking. Oo, kaya ko. Maikli at makapangyarihan ang sagot ni Woking. Kawili-wili. Subukan natin. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Jianfeng. Totoo ngang natakot siya sa kanyang kalaban, pero nalagpasan na niya ang bluff ng kanyang kalaban. Lalo na't malubhang nasugatan si Woking. Kung hindi niya ito mapapatay gamit ito, mas mabuting humanap na lang siya ng isang piraso ng tokwa at ibagsak ang sarili hanggang mamatay. Sige, subukan natin. May sumagot pero hindi iyon boses ni Woking. Nang marinig ang boses na ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jianfeng. Nagbago rin ang ekspresyon ni Linlin. Gayunpaman, ang ekspresyon ng una ay labis na pangit, habang ang huli ay labis na natuwa. Walang mag-aakala na lilito si Terence sa gitnang isla sa ganitong oras. Nagkataon lang, at ang dahilan kung bakit nandito si Terence ay dahil halos kontrolado na ang sitwasyon sa sekta ng Qingyan sa North Island, kaya pumunta siya sa gitnang isla para makita si Linlin. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ito. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas ang loob mo matapos tayong hindi magkita ng ilang buwan lang. Hindi ka simple. Tumingin si Terence kay Jianfeng na nakatayo sa mataas na plataporma. Hindi masaya o malungkot ang ekspresyon niya, at walang makakahula sa iniisip niya.
Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang aral noong nakaraan. Kahit na si Janpeng ay isa ng peak-level early-stage nascent soul cultivator, hindi niya maiwasang manginig sa titig ni Terence. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang likas na pagkabalisang ito. Nasa tugatog na siya ng orihinal na antas, mapapatawa na lang siya kung matatakot siya sa isang foundation level lang na Terence. Ha. Ang ganda ng araw ngayon. Hindi ako makapaniwala na may ganitong hindi inaasahang sorpresa. Wooking, ang galing mo. Isa ka talagang taong marunong umangkop sa kasalukuyang sitwasyon. Ang bilis mong magbago ng takbo. Tumawa si Janpeng habang pinupuri si Wooking na nagbibigay ng impresyon na sinunod ni Wooking ang kanyang mga utos at inakay si Terence sa kanyang kamatayan. Naalala niya ang kahihiyan na idinulot sa kanya ni Terence, at naisip niya na kailangan niya munang pumunta sa North Island para gumanti, pero ngayon ay lumapit na sa kanya ang lalaki. Gayunpaman, walang lakas ng loob si Janpeng na patayin si Terence sa liwanag ng araw. Tutal, malaking bagay naman iyon. Kahit ang salamin ng doktor ay hindi kayang akuan ang responsibilidad, lalo na siya. Hanggat hindi mamamatay si Terence, dapat ay mapaparusahan niya ito. Hindi siya pinansin ni Wooking. Wala man lang siyang ganang kausapin ito tungkol sa ganoong kaliit na pagtatalo. Kung ganoon kadaling nadala ni Terence ang pain, siguradong bulag ito. Hindi inisip ni Wooking na isa itong bulag at may kapansanan. Hindi rin siya pinansin ni Terence, at dumiretso sa kanya. Susundan sana ni Wooking, pero pinigilan siya ni Terence gamit ang isang pagkaway ng kamay, manood ka na lang ng palabas. Hindi mo kailangang kabahan ng sobra kapag nakikitungo sa ganitong klaseng kalokohan. Tumawa si Janpeng sa halip na magalit. Sumanghel siya at sinabing, ang babaw naman ng mga salita mo. Baka isipin ng mga hindi kakilala na isa kang matandang baguhang cultivator ng soul stage. Hehe, wala na talagang ibang makakapag-arte ng kasing mapagmalaki mo. Sa totoo lang, ayokong umakto ng pabaya. Kadalasan, may mga normal na bagay lang akong ginagawa, tulad ng pagpatay ng langgam. Sa paningin ninyo, nagpapakabait lang ako. Hindi ba ninyo iniisip na may nagkakamali sa akin? Tumawa si Terence habang naglalakad. Patayin ang langgam. Sinong mga langgam? Ibig mo bang sabihin, ako, isang master sa tugatog ng maagang yugto ng nascent soul, ay isa lamang langgam sa paningin mo? Ha. Tumawa ng hysterical si Janpeng hanggang sa malagutan siya ng hininga. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumayo siya at ngumisi, mukhang hindi ako nagkamali. Hindi ka lang basta nag-aastang-aastang. Kahit ano pa ang sabihin mo. Ngayon, maaari ka nang lumuhod. Hindi galit ang tono ni Terence, kalmado lang ito gaya ng dati, na parang lohikal lang na gawin iyon. Ano? Halos akala ni Janpeng ay may naririnig siya. 5,382. Pinapaluhod ni Terence si Janpeng, isang peak early nascent soul stage cultivator, nang walang dahilan. Bobo ba ang lalaking ito? Saan niya nakuha ang kumpiyansa niya? Sa oras na ito, 5 hakbang na lang ang layo ni Terence sa kanya. Napagdesisyonan na ni Janpeng na pahirapan siya. Sa galit, hinugot niya ang kanyang espadang nyebe ng walang pag-aalinlangan, at sa isang kislap ng liwanag ng espada, nasa lalamunan na ito ni Terence. Ang eksena ay eksaktong kapareho noong nakikipag-ugnayan siya kay Wooking. Nanginig ang mga mata ni Linlin at Wooking nang makita ito. Kinailangan nilang aminin na ang bilis ng espada ng lalaking ito ay naging napakabilis matapos siyang sumulong sa tugatog ng maagang yugto ng bagong soul realm. Bagamat mayroon pa ring iba't ibang mga kakulangan tulad ng hindi matatag na dulo ng espada at ang kawalan ng lakas, ang bilis ng kanyang espada ay talagang lubhang nakakatakot. Kapag ang bilis ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay magiging isang hindi malulutas na pamamaraan. Kahit na ang espada ni Janpeng ay hindi gaanong mabilis, walang alinlangan na ito ay nasa sukdulan sa paningin ng maliit na Jiang Ho noong sinaunang panahon. Kung tutuusin, ang lalaking ito ay isa ring henyo, at ang kanyang talento ay hindi peke. Hindi kailanman naisip ni Janpeng na tapusin si Terence sa isang suntok lang, sinusubok lang niya ang tubig, gusto niyang matikman ni Terence kung ano ang pakiramdam ng malampasan ang kamatayan. Gusto niyang magpakatanga si Terence sa harap ng lahat, at nagsisimula pa lang ang palabas.
Sayang at ang palabas na inaasahan niya ay kakasimula pa lang. Sa totoo lang, natapos na ito bago pa man magsimula. Mabilis ang espada ni Janfeng, ngunit mas mabilis pa ang kamay ni Terence. Sa sandaling umatake siya, isang kamay na nababalot ng itim na usok ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, at ang kanyang buong espiritu ay nakontrol at nahila palabas ng kanyang katawan. Kailangang malaman ng isa na kahit si Jomar, ang sample source, ay walang resistensya laban sa palad ni Terence na sumasakop sa kaluluwa, lalo na si Janfeng, isang peak early nascent soul stage cultivator na isang peking nilalang. Sa harap ng palad ni Terence na sumasakop sa kaluluwa, para siyang utot. Flop. Bago pa tuluyang matanggal ang kanyang sinaunang espiritu sa kanyang katawan, mabilis na lumuhad si Janfeng nang walang pag-aalinlangan. Sa harap ng kamatayan, walang silbi ang anumang mukha o sama ng loob. Ang paghingi ng awa ang pinakamahalagang bagay. Walang imak ang lahat. Sa oras na ito, narinig na ni Valentino at ng iba pa ang balita at nagmadaling lumapit. Gayunpaman, hindi nila maaaring pakialaman ang mga gawain ni Janfeng. Hindi nila inakala na magiging dehado si Janfeng dahil sa lakas nito. Hindi nila inaasahan ang ganitong resulta. Lumuhad nga si Janfeng. Lahat ay tumingin kay Terence nang may gulat at pagkalito, sino ang lalaking ito? Sa katunayan, maging si Wuking ay nagulat sa sandaling ito. Akala niya ay makakayanan ni Terence si Janfeng. Kung hindi, sa estilo ni Terence, hindi siya magpapakita ng ganoon kabilis kung wala siyang sapat na kumpiyansa. Gayunpaman, napilitan niyang lumuhad si Janfeng ng napakadali. Medyo pinasigla ng eksenang ito ang pananaw ni Wuking sa mundo. Medyo malakas ang kanyang amo, hindi ba? Hey, sa ganitong sandali ng buhay at kamatayan, medyo mataktika ka. Tumawa si Terence nang makita niyang naiihi si Janfeng sa kanyang pantalon. Binitawan niya ang espiritu ni Janfeng na nagbigay daan dito upang makatakas. Teritoryo ito ng sekta ng espada ng Niebe. Kahit na para sa kapakanan ni Linlin, hindi agad-agad na mapapatay ni Terence si Janfeng. Isa pa, mayroong isang hindi maintindihang sentral na sangkot dito. Hindi pa plano ni Terence na gumawa ng unang hakbang, kaya ayaw niyang masira ang kanyang ritmo dahil lang kay Janfeng. Namutla ang mukha ni Janfeng nang bumalik ang kanyang sinaunang espiritu sa kanyang katawan. Bagamat tila hindi naman siya nasaktan sa unang tingin, sa katunayan, lubhang nakakapinsala para sa kanya na pilit na matanggal sa kanyang katawan ang kanyang sinaunang espiritu, lalo na't si Janfeng ay isang eksperto na sa pilitang nahubog gamit ang kanyang pangunahing teknik. Ang kanyang sinaunang espiritu ang kanyang kahinaan, na lalong nagpatindi sa kanyang epekto. Kung wala ang ilang buwan, hindi makakabangon si Janfeng sa kanyang tugatog na kalagayan. Bulag ako noon. Maging mapagbigay ka naman at bitawan mo ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ulit ang ganoong katingang bagay. Hindi ko na uulitin iyon. Nagmamadaling nagmakaawa si Janfeng habang nanginginig sa takot, halos ibinaon ang kanyang ulo sa lupa. Hindi naman siya tanga, kung tutuusin. Maaaring binitawan na ni Terence ang kanyang espiritu, ngunit sa mga pamamaraan ni Terence ngayon lang, kaya niya itong patayin sa isang iglap lang. Para mabuhay, kailangan niyang magmakaawa. Ah, talaga. Pero bakit ko naaalala na tinuruan lang kita ng leksyon ilang buwan na ang nakalipas, tapos ngayon binabawi mo na ang mga sinabi mo? Paano kung bawiin mo ang mga sinabi mo sa hinaharap? Hindi ako maaaring magtiwala sa isang taong may dating record na tulad mo, mayabang na sabi ni Terence. Ito. Pinagpapawisan ng husto si Janfeng. Wala man lang siyang pagkakataong makipagtalo, kaya ang tanging nagawa niya ay magmakaawa, maniwala ka naman sa akin. Hindi ko na talaga ito gagawin ulit. Hindi ko na ito gagawin ulit. Elder Zhu, patawarin mo kami kung mayroon kaming anumang pagkakasala sa iyo. Sa ngalan ng lahat ng mga disipulo ng sekta ng Snowsword, lubos kaming nagpapasalamat. Nagdala rin si Valentino ng isang grupo ng mga elder upang humingi ng awa. Ano man ang mangyari, si Janfeng ay miyembro pa rin ng sekta ng Snowsword, at siya ay isang bagong silang na halimaw na kailangan nilang asahan sa hinaharap. Kung mamamatay siya sa mga kamay ni Terence, ito ay magiging isang malaking kawalan para sa buong sekta ng Snowsword. Hindi nila kayang tanggapin ito. Tiningnan sila ni Terence at sumimangot kay Janfeng, nakikiusap sila para sa iyo. Ito ang paraan para makatakas ka.
Wala ka bang gagawin? Ipakita mo ba ang iyong sinseridad? Natigilan si Jan Feng. Kalokohan, binabaliwala mo ang pangako mo at nilalabanan mo ako. Gusto mo bang pakawalan kita ng walang kapalit? Sa tingin mo ba talaga ay madali akong lokohin? O sa tingin mo ay wala akong papatayin? Malamig na sabi ni Terence. Hindi napigilan ni Jan Feng ang sarili na mapasinghap habang nararamdaman ang balak na pumatay mula kay Terence. Mas mabilis na gumagana ang utak ng mga tao sa ganitong sitwasyon, at agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Noong nakaraan, pinakawalan siya ni Terence dahil ibinigay niya sa kanya ang kalahati ng spirit grass, kaya halata na kailangan niyang pagbayaran ang halaga ng kanyang buhay sa pagkakataong ito. Pero, wala na akong kahit anong spirit sense grass. Sabi ni Jan Feng nang may mapait na mukha. Kung gayon, magpalit ka ng ibang gamit. Kung wala kang maayos na gamit, putulin mo ang isa mong braso bilang aral. Makakabuti ito para sa iyo na matindaan, casual na sabi ni Terence. Ako. Mapait ang mukha ni Jan Feng. Para masiyahan si Terence, kailangan niya kahit papaano ay magkaroon ng kahit anong katulad ng spirit grass. Paano niya ito naaalis sa ganoong kaikling panahon? Hindi ko na inuulit ang mga sinabi ko sa ikatlong pagkakataon. Kung hindi mo kayang tanggalin ang isang bagay na disente, pilayin mo ang isa sa mga braso mo. Kung hindi, kung ako mismo ang gagawa nito, hindi mo malalampasan ang pagsubok na ito ng ganoon kadali, mahinang sabi ni Terence. Nagtinginan na lang sina Valentino at ang iba pa. Nakahakbang na si Terence paatros, at hindi na sila naglakas loob na ituloy pa ito. Tutal, ito ay isang taong madaling makapatay ng isang peak level na bagong silang na Soul Stage Master. Limitado na ang kanilang paglabas at paghingi ng awa, kung hindi, masusunog sila. 5,383. Namula ang mukha ni Jan Feng habang pinapanood niya ang paglakas ng intensyong pumatay ni Terence. Wala siyang ibang magawa kundi baliin ang kaliwang braso niya. Ito. Dapat ayos lang ito, di ba? Tiniis ni Jan Feng ang sakit at sinabi. Umalis ka na. Kung may susunod pa, hindi mo na kailangang lumuhod, sabi ni Terence habang pinapalipad siya nito gamit ang isang sipa. Hindi niya maaaring ulitin ang parehong pagkakamali ng 3 beses, ang susunod ay ang pagkamatay ni Jan Feng. Kahit ayaw niyang simulan ang digmaan kay Central kanina, hindi niya hahayaang mabuhay ang lalaking ito. Umatras si Jan Feng sa tulong ni Liping, at ang atensyon ng lahat ay bumalik kay Terence. Nang makita ito, si Valentino at ang iba pa ay nagulat at namangha. Wala na silang ibang naisip. Nakakatakot ang lalaking ito. Ako si Valentino, ang pinuno ng sect ng Snow Sword Sect. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Senior? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong niya. Naglakas loob si Valentino at nagtanong para sa lahat. Ako si Terence. Kung tungkol sa aking pagkakakilanlan, ako ang Grandmaster ng sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Hindi mo ako kailangang panatilihin dito. Nandito ako para bisitahin sina Linlin at Wooking, wala nang iba pa. Casual na sagot ni Terence. Kahit nahulaan na nila, nakakagulat pa rin na marinig ito mula sa bibig ni Terence. Medyo nagbago ang tingin nila kina Linlin at Wooking, naisip nila sa kanilang sarili na hindi nakakapagtaka na mabilis na lumakas ang kanilang lakas. Lumabas na nakahanap sila ng isang napakalakas na taga-suporta sa labas. Sa oras na ito, lahat ng matatanda, kasama na si Valentino, ay hindi maiwasang magpawis ng malamig. Mabuti na lang at hindi pa nila naasar si Linlin noon. Kung hindi, kung magiging katulad sila ni Jan Feng, natatawagan siyang taksil na disipulo, tiyak na susunod sila sa kanyang mga yapok ngayon, o mas malala pa kaysa sa kanya. Kung tutuusin, hindi sila kasing lakas ni Jan Feng. Kung si Jan Feng ay isang langgam sa harap ni Terence, kung gayon ang lahat ng tao rito ay parang alikabok. Kaya pala ako ang senior na tiyuhin ng Green Cloud School sa North Island. Isang karangalan ang makilala ka. Naging bastos kami, patawarin mo kami. Mabilis na yumuko si Valentino at ang iba pa kay Terence, ang kanilang saloobin ay mas mapagkumbaba pa kaysa sa mga tao mula sa sekta ng Green Cloud. Bagamat ang kabilang panig ay mula sa Green Cloud School ng North Island at walang kinalaman sa sekta ng Snow Sword ni Nakajima, kahit gaano pa kaliit ang alikabok, kailangan niyang magkaroon ng kamalayan sa kahit kaunting alikabok.
Bukod sa iba aspeto, kahit papaano ay kailangan niyang ipakita ng sapat ang kanyang saloobin sa panlabas na anyo. Hindi krimen ang kamangmangan. Bukod pa rito, nandito ako sa pribadong kapasidad, kaya hindi na kailangan ng ganitong mga formalidad. Sandaling tumigil si Terence. Bilang isang tagalabas, wala akong karapatan na magsabi ng kahit ano tungkol sa sekta ng Snowsword, pero dahil may kaugnayan ito kay Linlin, gusto ko sanang tanungin siya. Isa ba siyang traidor? Siyempre hindi. Mabilis na itinanggi ito ni Valentino at ng iba pa. Kung hindi yun ang kaso, bakit walang sino man sa inyo ang humarap para pigilan si Jianfeng sa pagtrato sa kanya ng ganito? Huwag niyong sabihin na ang Snowsword Sect ay walang ganoong mga pangunahing patakaran. Kumunat ang noo ni Terence. Aba! Nagtinginan lang sina Valentino at ang iba pa ng may mapait na ngiti. Kung may kakayahan lang silang pigilan siya, hindi sana nila hinayaan si Jianfeng na kumilos ng walang prinsipyo. Pero isa siyang bagong silang na halimaw na nasa Soul Old, at maging si Woking ay malubhang nasugatan. Ano ang magagawa nila? Kahit ano paman, isa ka sa 10 maliliit na sekta. Medyo nakakahiya para sa iyo na gawin ito, walang awang sabi ni Terence. Sa totoo lang, pinipigilan niya ang galit sa kanyang puso. Kung may nangyari talaga kay Linlin, si Jianfeng ang magiging pangunahing salarin, ngunit ang mga walang kwentang matataas na opisyal ng sekta ng Snowsword ay hindi rin makakatakas sa titulong kasabwat. Sa oras na iyon, ang buong sekta ng Snowsword ang kailangang magdusa sa kanyang galit. Napahiya tayo sa harap ng senior. Namula sa hiya sina Valentino at ang iba pa. Bagamat hindi ka nais-nais ang mga sinabi ng kabilang panig, wala talaga silang paraan para pabulaanan ito. Gaano man kalakas at kart si Jianfeng, sa huli, sila pa rin ang mga partikular na tagapagpasya sa mga gawain ng sekta. Ayon sa mga turo ng mga ninuno, maliban na lang kung ito ay isang malaking pangyayari na may kinalaman sa buhay at kamatayan ng sekta, hindi maaaring makialam ang mga dakilang matatanda sa mga gawain ng sekta ng kusa. Sa puntong ito pa lamang, ang buong nakatataas sa konseho ng mga matatanda ay sama-samang nabigo sa kanilang mga tungkulin. Hindi ko dapat sinasabi ito bilang isang tagalabas, pero may espesyal akong relasyon kay Linlin, at ayokong may mangyari sa kanya, kung hindi. Hindi natapos ni Terence ang kanyang sasabihin, pero malinaw ang ibig sabihin. Nga pala, may koneksyon ako sa inyong Snowsword Sect. Maliban na lang kung ito ang huling paraan, ayokong maging hindi ka nais-nais ang mga bagay-bagay, okay? Oo, tatandaan namin ang mga tagubilin ng senior. Mabilis na sumang-ayon sina Valentino at ang iba pa, ngunit mayroon silang ilang pagdududa sa kanilang mga puso. Ang Marshall Grand Uncle na ito ng Green Cloud School sa North Island ay nagsabi na mayroon siyang kaugnayan sa Snowsword Sect. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang hindi nila alam ay si Terence ay talagang mula sa sekta ng Snowsword ng Skyclass Island. Tutal, si Milky ay nakapunta na roon noon, at maging si Shenjin ay miyembro ng sektang iyon. Si Terence ay tinatrato bilang isang mahalagang panauhin ni Valentino at ng iba pa. Labis silang gumagalang sa kanya, mas mapagkumbaba pa kaysa noong kasama nila si Jianfeng. Hindi lamang nito ipinakita na hindi popular si Jianfeng, kundi lubos din nitong sinasalamin ang pilosopiya ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban ang malakas ay dapat igalang. Sa kabilang banda, si Jianfeng, na nakatakas, ay hindi nagtago upang magpagaling, ni hindi rin siya pumunta upang hanapin ang mga salamin ng doktor at ang iba pa. Sa halip, dumiretso siya sa ipinagbabawal na lugar ng sekta ng Espada ng Niebe, ang Tuktok ng Niebe. Bilang isa sa 10 maliliit na sekta, ang teritoryo ng Snowsword Sect ay natural na hindi maliit, at ang Snow Peak ang pinakamataas na tuktok sa loob ng 100 milya. May mga kakaibang bundok at kakaibang bato na tumataas sa kalangitan, at ang tuktok ay natatakpan ng niebe sa buong taon. Bukod pa rito, napakababa ng temperatura. Hindi pa kasama rito ang mga ordinaryong tao, ang lugar na ito ay isang bawal na lugar para sa mga eksperto sa foundation stage. Kahit ang mga high-level Golden Core stage expert ay hindi kayang magtagal. Ang lugar na ito ay teritoryo ng mga bagong silang na matandang halimaw sa Soul Stage. Bago umakyat sa kapangyarihan sina Jianfeng at Woking, iisa lamang ang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Stage sa buong sekta ng Snowsword, ang Grand Elder na si Baltimore.
Nang walang pahintulot ni Baltimore, walang nang-ahas na pumasok nang walang pahintulot sa tuktok maliban sa pinuno ng sekta na si Valentino. Gayunpaman, malinaw na walang pakialam si John Feng sa patakarang ito. Hindi siya pumunta noon dahil ayaw niya. Tutal, napakalupit ng kapaligiran sa tuktok, at mas mabuting maging malupit kaysa umakyat dito at magdusa. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Dahil sa pag-iral ni Terence, ito lang ang lugar na medyo ligtas para sa kanya sa buong sekta ng Snow Sword. Maliban na lang kung talagang gusto ni Terence na makipag-away kay John Feng, hindi siya pwedeng basta-basta pumasok sa bawal na lugar at manggulo dito, di ba? Sa katunayan, may mas ligtas na opsyon si John Feng, ang tumakbo papunta sa bundok ng Sub-Hero at humiga ng ilang sandali. Sa ganoong paraan, hindi siya mahahanap ni Terence kahit na bawiin niya ang kanyang pangako. Ang problema ay nangako siya ng militar gamit ang salamin ng doktor bago siya bumalik. 5,384. Ang pangunahing misyon ni John Feng sa pagkakataong ito ay ang patayin ang traidor na si Wu Qing. Ngunit ngayon, hindi lamang hindi patay si Wu Qing, napilitan din siyang pilayin ang isa sa kanyang mga braso. Paano niya ito ipapaliwanag pagbalik niya? Hindi pwedeng manatili si Terence rito habang buhay, magtatago lang ako hanggang sa umalis siya, at saka ko haharapin ang patay na mukha at si Linlin. Nagngingit-ngit si John Feng. Labis siyang ayaw, ngunit sa harap ng kapangyarihan ni Terence, ang tanging pipiliin niya ay ang mabuhay. Gayunpaman, bago pa man makabawi si John Feng, isang malakas na aura mula sa tuktok ng bundok ang bumalot sa kanya. Biglang nanginig ang puso ni John Feng. Ang aura na ito ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Tila ang taong ito ay nasa gitnang yugto ng orihinal na antas. Hindi, dapat ay nasa tuktok ito ng gitnang yugto ng orihinal na antas. Baltimore York. Matapos makita ang hitsura ng tao, halos masabi ni John Feng. Ang taong ito ay ang dakilang matandang si Baltimore. Pero hindi ba't laging nag-iisa ang matandang ito? Bakit bigla siyang lumalabas? Isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Sino ka ba para manggahas na pasukin ang ipinagbabawal na lupain ng Snow Sword Sect? Gulat na gulat din si Baltimore York nang maramdaman niya ang aura ng kabilang panig. Ang una niyang reaksyon ay ang Snow Sword Sect ay nasakop at nalipol pa nga. Tutal, nagpadala pa nga ang kabilang panig ng isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Isa itong sitwasyon kung saan hindi titigil ang isang tao hanggat hindi namamatay ang isa sa kanila. Sa buong Snow Sword Sect, sino pa ba ang makakaharap ng isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa maliban sa kanya? Gayunpaman, matapos matigilan sandali, mabilis na nag-react si Baltimore na ang taong nasa harap niya ay hindi isang tagalabas. Kung tutuusin, si John Feng ay dating kinatawan ng mga disipulo ng sekta ng Snow Sword. Bilang Grand Elder, nakita na rin niya ito ng ilang beses, kaya hindi posible na hindi niya ito makilala. Elder York, galing ka ba sa pag-iisa? Tumugon din si John Feng at mabilis na binago ang kanyang mga salita. Ang kanyang lakas ay maituturing lamang na pinakamababa sa parehong antas ng maagang yugto ng Nascent Soul, ngunit ang taong nasa harap niya ay isang tunay na master ng gitnang yugto ng Nascent Soul, paano niya nagawang magpakita ng kahit kaunting kawalang galang? Ikaw si John Feng. Anong nangyayari? Paano ka biglang naging isang peak early Nascent Soul stage expert? Puno ng pagkalito ang mukha ni Baltimore. Sa loob ng wala pang 2 taon, lumipat siya mula sa Great Circle ng Foundation Stage patungo sa peak ng early stage ng Nascent Soul Stage. Ang ganitong bagay ay talagang nagpabago sa pananaw sa mundo, at hindi ito matanggap ng mga ordinaryong tao. Mahabang kwento. May mga pagkakataon at di inaasahang mga engkwentro na hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Siyempre, ang pinakamahalaga ay umasa ako sa sarili kong napakagaling na talento. Ikukwento ko pa ito sa iyo ng mas detalyado mamaya, Elder York, magaan na sabi ni John Feng. Napakagaling mo ba? Hindi itinago ni Baltimore ang kanyang mga hinala. Hindi naman talaga masama ang talento ni John Feng, ngunit sa kanyang paningin, ito ay malayong sumusubok sa langit. Kahit papaano, hindi siya maihahambing kay Wu Qing. Anong uri ng pagkakataong sumusubok sa langit ang nakuha ng batang ito? Huwag na muna natin itong pag-usapan sa ngayon.
Elder York, ang ating sekta ng Espada ng Niebe ay nasa malaking problema. Umikot ang mga mata ni Jianfeng habang nagkukunwaring balisa. Anong malaking problema? Handa na sana si Baltimore na tanungin pa siya, ngunit agad na naibelang ang kanyang atensyon. Tiningnan niya ang kaliwang braso ni Jianfeng at sinabi sa malalim na boses, nasugatan ka ba? Para masugitan si Jianfeng, isang nilalang na nasa tugatog ng maagang yugto ng nascent soul, ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring nasa panganib siyang malipol. Oo, ang nanakit sa akin ay ang bagong Taego Great Uncle Master ng Green Cloud Sect sa North Island. Ang lalaking ito ay nagngangalang Terence, at nakipagsabuatan siya sa mga traidor na disipulo ng aming Snow Sword Sect, sina Linlin at Wooking. Hindi lamang siya naghintay ng pagkakataon na saktan ako, kundi kinontrol din niya ang buong sekta mula sa loob at labas. Sinamantala ni Jianfeng ang pagkakataong ito para pasiglahin ang apoy. Simple lang ang kanyang plano, dahil hindi niya matatalo si Terence, maaari na rin niyang pukawin ang peak mid-stage nascent soul na si Baltimore na lumabas. Maganda sana kung manalo siya, pero walang talo kung matalo siya. Mayroon talagang ganoong bagay. Gaya ng inaasahan, natulala si Baltimore at agad na nagalit. May isang taong nangahas talagang makipagsabuatan sa isang taksil na disipulo para kontrolin ang sekta ng Snow Sword, maaaring tiisin ang ganitong bagay, ngunit hindi ba ito maaaring tiisin? Gayunpaman, nang hindi na hinintay na maging masaya si Jianfeng, agad na hamupa ang galit ni Baltimore. Sinuri niya ito at sinabi sa hindi mahuhulaan na tono, hindi ka nagsisinungaling sa matandang Panginoon na ito, di ba? Paano nangyari ito? Sa karunungan ni Elder York, kailangan mo lang bumaba at maglakad-lakad para malaman kung totoo o mali ang sinabi ko. Ano ang saysay ng pagsisinungaling ko sa iyo rito? Tanong ni Jianfeng nang hindi binabago ang ekspresyon ng mukha. Ganoon ba? Nagdududa si Baltimore. Tutal, isa siyang matandang halimaw na naging tusong matandang lalaki. Gaano man kahusay kontrolin ni Jianfeng ang kanyang ekspresyon, hindi niya maitago ang ilang napakaselang kapintasan. Gayunpaman, nararamdaman ni Baltimore na ang kanyang mga salita ay kalahating totoo at kalahating mali. Isang bagay ang tiyak na si Terence mula sa sekta ng Qingyan ng North Island ay tiyak na napakalakas, kung hindi ay hindi niya masasaktan ang braso ni Jianfeng. Totoo iyan. Kung magpapatuloy ito, ang ating sekta ng Espada ng Niebe ay mahuhulog sa kamay ng mga tagalabas. Hindi mo maaaring baliwalain na lang ang puwersang ito na nagpapatatag. Mabilis na payo ni Jianfeng. Kahit na totoo ang sinabi mo, natatakot akong wala pa rin akong magawa. Napatawa ng mapait si Baltimore. Karaniwan, kapag narinig niya ang mga salitang ito, tiyak na bababa siya ng bundok para patunayan kung totoo ang mga ito o hindi, ngunit ngayon ay hindi pa talaga ang tamang panahon. Nabulunan si Jianfeng. Hindi naman siya ganoon ka-inosente para isipin na kaya niyang lokohin si Baltimore sa ilang salita lang. Sa plano niya, pagkababa ni Baltimore ng bundok, tiyak na makikipaglaban siya kay Terence pagkatapos niya itong makilala. Tutal, katotohanan na sangkot si Terence sa mga panloob na gawain ng sekta ng Snow Sword, at katotohanan din na nakipagsabuatan siya kina Linlin at Wooking. Ano man sa dalawang bagay na ito ay magiging isang krimen na hindi mapapatawad sa paningin ng mga pinuno ng sekta. Bakit? Nag-aatubiling tanong ni Jianfeng. Bihira lang may katulong na pumunta sa pinto niya, kaya ayaw niya itong basta-basta pakawalan. Dahil kagagaling lang ng matandang ito sa pag-iisa. Sumulyap si Baltimore sa kanya. Hindi ba tama lang ito? Magandang panahon para igalaw ni Elder York ang iyong mga kamay at paa, at ipakita sa lahat ang iyong bagong lakas. Hindi sumuko si Jianfeng. Ang problema ay nabigo ako sa pagkakataong ito. Hindi lang ako nabigong umangat sa susunod na antas, kundi dumanas din ako ng matinding negatibong reaksyon. Umiling si Baltimore nang may mapait na ngiti. 3 taon na siyang nag-iisa at nagsikap ng husto. Ang layunin niya ay makarating sa huling yugto ng bagong Soul Realm. Gayunpaman, ang resulta ay nasugatan siya at dumanas ng matinding negatibong reaksyon na talagang nakakapanlumo.
Hindi pa niya nakikita ng harapan si Terence noon, pero kung nagawang pilayin ng lalaki ang kaliwang braso ni Jianfeng, malamang nasa kalagitnaan na siya ng nascent soul. Maaaring hindi niya makuha ang kalamangan sa kasalukuyan niyang estado, at maaaring magduso pa siya ng malaking pagkalugi. Habang tumatanda ang isang tao, lalo nilang pinahahalagahan ang kanilang buhay. Si Baltimore ay isang tipikal na halimbawa. Maliban na lang kung ito ang huling paraan, hindi siya kailanman susubok ng anumang panganib. Hindi alam ni Jianfeng ang sasabihin. 5,385. Siyempre, maaari siyang magsinungaling ng nakadilat ang mga mata, ngunit paano magiging madaling linlangan ang isang matandang tulad ni Baltimore? Kung hindi niya ito gagawin ng maayos, maaaring mas lalo pa niyang palalin ang sitwasyon. Kung ituturing siya ni Baltimore bilang isang kaaway na may lihim na motibo, mapapahamak siya. Itong si Terence na tinutukoy mo ay mula sa sekta ng Berdeng Ulap. Ngayon ko lang narinig yan dati. Nakakunot ang noo na tanong ni Baltimore. Hindi niya kailangan pang ipagpatuloy ni Jianfeng ang pang-uudyok. Mula nang marinig niya na nakikialam si Terence sa sekta ng Espada ng Niebe, nakatakda na silang maging magkaaway. Ito ay orihinal na isang sinaunang espiritu na naiwan sa sekular na mundo, ngunit nagkaroon lamang ito ng pagkakataong bumalik sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island dahil sa karanasan sa sekular na mundo sa pagkakataong ito. Sa loob lamang ng ilang buwan, napatay na niya ang Grand Elder na si Jomar at naging tunay na bagong Panginoon ng sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Ngayon, gusto niyang iabot ang kanyang kamay sa ating sekta ng Espada ng Niebe. Ang ambisyon ng lalaking ito ay hindi pangkaraniwan, paliwanag ni Jianfeng habang patuloy niyang dinadagdagan ang apoy. Alam niyang pinatay ni Terence si Jomar mula pa sa simula. Kung tutuusin, si Jomar ang pinagmumula ng kanyang lakas. Gayunpaman, nang marinig niya mula kina Dustin at Luther na pinatay si Jomar ng grupo ni Terence, hindi niya ito masyadong inisip. Kung hindi siya maglalakas loob na magpasikat sa harap ni Terence kahit na mapatay pa ito. Sa kasamaang palad, huli na para malaman ngayon. Lumpo ang kaliwang braso niya. Kalokohan. Gaya ng inaasahan, muling napukaw ang galit ni Baltimore. Dahil hindi siya nakaabot sa huling yugto ng nascent soul, puno na siya ng galit. Sa oras na ito, mas lalo siyang naiirita, ngunit limitado lamang ito sa pagiging irritable, hindi sa puntong nababaliw na siya. Sa katunayan, ang mga salita ni Jianfeng ay nakakasira sa sarili. Kung si Baltimore ay naghihinala pa rin sa lakas ni Terence, nang marinig niya na si Jomar ay pinatay ni Terence, ang huling piraso ng hinala ay nawala ng walang bakas. Dapat malaman na marami siyang pakikitungo kay Jomar ng sekta ng Qingyan sa North Island, at alam na alam niya ang lakas ni Jomar. Bagamat ang kasalukuyang lakas ni Baltimore ay mas mataas kaysa kay Jomar, kung pag-uusapan ng seniority bilang isang bagong silang na Soul Old Monster, si Jomar ay mas malalim kaysa sa kanya. Noong si Baltimore ay nasa perpektong Golden Core realm pa lamang, si Jomar ay isa ng kilalang bagong silang na Soul Old Monster. Ngayong naabutan na ni Baltimore si Jomar, hindi lamang nito pinatunayan na ang mga kwalifikasyon at oportunidad ni Jomar ay mas mababa kaysa sa kanya, pinatunayan din nito ang isa pang bagay, ang pundasyon ni Jomar ay talagang sapat na. Sa buong maliit na jangho ng sinaunang panahon, kung sasabihin ni Jomar na siya ang pangalawa sa tugatog ng maagang umuusbong na soul stage, walang sino man ang mangangahas na magsabing siya ang una. Hindi siya kayang ikumpara ni Snow Jianfeng at ng iba pa. Dahil itong si Terence, na hindi pa niya nakikilala noon, ay kayang pumatay kay Jomar, isa na siyang mid-stage nascent soul, sigurado ito, at maaaring mas malakas pa kaysa doon. Lalo na't ang lalaking ito ay isang taong may matinding ambisyon, hindi maaaring padalos-dalos na umalis si Baltimore sa bundok sa oras na ito. Kailangan niya munang maghintay hanggang sa gumaling ang kanyang mga pinsala. Matapos maghintay ng matagal, nang makitang wala nang sinabi si Baltimore pagkatapos niyang sabihin, kalokohan, agad na natigilan si Jianfeng. Kumunat ang noo niya at sumulyap sa Grand Elder na ito, Elder York, natatakot ka ba? Kalokohan. Hindi mapigil ang mamula ng matandang mukha ni Baltimore. Sumimangot siya at sinabing, isa akong eksperto sa tugatog ng intermediate stage ng nascent soul realm.
Sa buong sinaunang martial world, kakaunti lang ang mga taong makakatalo sa akin. Bakit ako matatakot sa isang walang kwentang tao? Kung gayon, ano ang ginagawa mo? Bagamat walang sinabing hindi maganda si Janfeng, sinasabi ng kanyang ekspresyon ang lahat. Malinaw ang paghamak sa kanyang hinala. Kahit sino ay magagalit kapag tiningnan ng ganoon, hindi pa kasama ang karaniwang mataas at makapangyarihang si Baldemar. Gayunpaman, sa wakas ay natiis ito ni Baldemar. Huwag kang padalos-dalos, mag-isip ka muna bago ka kumilos. Nasugatan ako ngayon, at kung mabubuwal ako ngayon, wala itong maitutulong sa akin. Tulad ng sinabi mo, hindi pa magsisimula ng massacre sa sekta ng Snowsword itong si Terence, kaya bakit hindi na lang natin dahan-dahanin at hintayin akong gumaling bago umalis ng bundok? Kung gayon, gaano katagal tayo maghihintay? Hindi napigilan ni Janfeng ang pagkunot ng noo. Matatapos din ang mga bagay-bagay kapag bumagal ang mga bagay-bagay. Ikaw na ngayon ang master ng tugatog ng maagang yugto ng Nascent Soul, bakit wala ka man lang ganitong kaunting pasensya? Sa halip, medyo hindi nasisiyahan ang tingin ni Baldemar sa kanya. Tumigil siya at sinabing, ayon sa sinabi mo, gusto ni Terence na makuha ang Snowsword Sect. Hindi siya aalis ng ganoon kaga, kaya ano ang problema sa paghintay ng isang buwan? Ito. Nabulunan si Janfeng at hindi niya maiwasang isipin na nagkamali siya ng kalkulasyon. Dapat sana ay mas mabilis niya itong sinabi. Alam niyang walang oras si Terence para hawakan ang sekta ng Espada ng Niebe. Kung aalis siya sa bundok pagkalipas ng isang buwan o higit pa, matagal nang wala si Terence. Anong problema? May tinatago ka ba sa akin? Naghihinalang tanong ni Baldemar. Isa siyang lalaking may katandaan, kaya walang masasabi tungkol sa kanyang pagiging mapagmatsyag. Bagamat isa si Janfeng sa kanyang mga kababayan, kilalang-kilala niya ito, ngunit sa huli, talagang kakaiba para sa kanya na biglang maging isang tugatog ng maagang yugto ng Nascent Soul. Dahil sa kahinahinalang karakter ni Baldemar, hindi magiging madali para kay Janfeng na makuha ang kanyang buong tiwala. Hindi. Talagang hindi. Nabigla si Janfeng. Kung magbabanggaan sila, hindi maganda ang magiging katapusan niya. Mabilis niyang binago ang usapan at sinabing, sa totoo lang, may alam akong magandang lugar. Hindi lang nito mapapabilis ang paggaling ni Elder York mula sa iyong mga pinsala, kundi mapapabilis ka rin nito para maabot ang mas mataas na antas sa maikling panahon. Anong lugar? Natigilan si Baldemar, medyo hindi makapaniwala ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagsasabing yan, hindi ba't nakakapagtaka na nakarating ako mula sa perpektong yugto ng pagtatatag ng pundasyon patungo sa tugatog ng maagang umuusbong na soul stage sa loob lamang ng wala pang 2 taon, Elder York. May ideya si Janfeng. Siyempre naman, kakaiba. Biglang napukaw ang interes ni Baldemar. Ito ang una niyang tanong, ngunit pinagtawanan lang ito ni Janfeng sa ngayon. Maaari kayang handa ang batang ito na ibunyag ang tunay na dahilan. Simple lang ang dahilan. Sumali ako sa isang hindi maarak na makapangyarihang organisasyon. Gamit ang kapangyarihan ng organisasyon kaya ko natapos ang nakakagulat na pagbabagong nararanasan ko ngayon. Puno ng pagmamalaki ang tono ni Janfeng. Ang pagsali sa Central ay halos isang mahalagang punto sa kanyang kapalaran. Bagamat tiyak na kokontrolin siya ng nakalalasong gas, kumpara sa ganap na lakas na nasa kanyang mga kamay, ang maliit na panghihinayang na ito ay baliwala. Isang organisasyon. Kumaibot ang mga mata ni Baldemar nang marinig niya ito, at agad na naging medyo masungit ang buong aura niya. Sabi niya sa hindi mahulaan na tono, sumali ka na ba sa ibang organisasyon? Sa madaling salita, nagtaksil ka na ba sa sekta ng Snowsword? Sino mang sumali sa ibang mga organisasyon, sekta man o pamilya, ay natural na maituturing na nagtataksil sa sekta. Ito ay isang hindi maikakailang katotohanan. Elder York, huminahon ka naman. Kung sa tingin mo pa rin ay pinagtaksilan ko ang sekta matapos mong marinig ang sinabi ko, hindi pa huli ang lahat para sigawan at patayin ako. Sa kabilang banda, hindi na nagulat si Janfeng. 5,386. Handa na ang kanyang pag-iisip para dito.
Dahil nang ahas siyang sabihin ang mga salitang ito ng harapan, natural na mayroon na siyang kaunting kumpiyansa sa kanyang puso. Tutal, sa pamamagitan ng pag-uusap ngayon at sa kanyang nakaraang pag-unawa kay Voldemort, ang Grand Elder na ito ay hindi isang matigas ang ulo na tao. Oh! Kung ganoon, makikinig ng todo ang matandang ito. Gaya ng inaasahan, nagpapanggap lang si Voldemort. Ang paglilinis ng bahay ay isa lamang slogan para linlangin ang puso ng mga tao. Kapag may silbi ito, isinisigaw niya ito. Kung tungkol naman sa kasalukuyan, malinaw na hindi pa iyon ganoon kalayo. Dahil sa kapangyarihan ng organisasyon, dahil kaya nila akong gawing master ng tugatog ng maagang nascent soul stage sa loob ng wala pang 2 taon, natural lang na madali rin nilang mapapaangat si Elder York. Sa panahong iyon, hindi pa kasama ang huling yugto ng nascent soul, hindi imposibleng maabot ang walang kapantay na tugatog ng nascent soul stage. Ayaw mo bang subukan, Elder York? Tukso ni Jianfeng. Bagamat kusang loob lamang itong naisip, hindi ito lubos na sarili niyang desisyon. Bago ito, nabanggit na ng propesor ang posibilidad na i-recruit si Voldemort. Gayunpaman, ang taong ito ay nasa isang estado ng pag-iisa, at ang kanyang lakas ay masyadong mataas. Hindi madaling i-recruit siya ng walang tamang pagkakataon, kaya hindi niya ito sinubukan. Ang pressure ni Terence ay isang pambihirang pagkakataon, at maaari niya itong samantalahin. Tugatog ng bagong silang na kaharian ng kaluluwa. Ang 5 salitang ito ay isang nakamamatay na tukso sa sinumang halimaw sa yugto ng nascent soul, natural na hindi naiiba si Voldemort, lalo na sa puntong hindi siya nakaabot sa huling yugto ng nascent soul, ang epekto ng tukso na ito ay halos walang talo. Hindi nakakagulat, natahimik si Voldemort. Kung ibang tao ang nagsabi nito, tiyak na pag-iinsultuhan niya sila, ngunit si Jianfeng ay isang buhay na halimbawa na nakatayo sa harap niya, kaya wala siyang ibang magawa kundi paniwalaan ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Voldemort ang kanyang ulo habang humihinga ng malalim. Mayroon ka ba talagang paraan para mahawakan ko ang tuktok ng bagong silang na soul stage? Siyempre, hindi ko naman ugali ang mag-aksaya ng hininga. Opisyal na akong nag-aalok sa iyo ng tulong para sa organisasyon. Nasa iyo ang desisyon kung gusto mong maging numero 1 tao sa buong sinaunang munting Jiangho. Patuloy na panghihikayat ni Jianfeng nang nakangiti, ngunit palihim siyang nagkalkula sa kanyang puso. Kung mahikayat niya si Voldemort na sumali sa team sa pagkakataong ito, tiyak na isang malaking merito iyon. Sa oras na iyon, hindi lamang siya parurusahan ng doktor na nakasalamin, kundi gagantimpalaan din niya ito ng malaki. Tungkol naman sa tinaguriang numero 1 tao sa maliit at sinaunang mundo ng mga boksingero, ito ay para lang lokohin si Voldemort na hindi alam ang tunay na kwento. Kapag talagang na-master na ni Central ang teknolohiyang iyon, siya, si Jianfeng, ay maaari ring maging master ng Great Circle ng nascent soul stage sa loob lamang ng ilang minuto. Maaari pa siyang maging mas malakas kaysa rito sa ilalim ng nakatutok na pagsasanay. Ang tinaguriang numero 1 tao ay walang kwenta. Tumahimik siyang muli. Sa oras na ito, ang katahimikan mismo ay isang uri ng saloobin. Halatang naantig si Voldemort. Gayunpaman, sa huli, isa pa rin siyang matandang halimaw na likas na mapaghinala. Medyo kulang pa rin siya para lubos na mabihag si Voldemort sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Elder York, may isa pa akong bagay na dapat ipaalala sa iyo, na ang lakas ni Terence ay hindi dapat maliitin. Alam mo ba kung ilang galaw ang ginamit niya para gawin akong ganito? Nang makita ito, nagpatuloy si Jianfeng sa paghampas habang mainit ang bakal. Ilang galaw? Walang malay na tanong ni Voldemort. Isang galaw lang, wala na akong kalaban-laban sa harap niya. Napilitan akong pilayin ang kaliwang braso ko. Para maakit ang kalaban sa bitag niya, sinabi ni Jianfeng ang totoo sa pagkakataong ito, na bibihira lang mangyari. Bagamat mas malakas ka sa akin, pero sa totoo lang, kahit na tuluyan mo nang mabawi ang iyong peak mid-stage ng nascent soul, maaaring hindi ikaw ang katapat ni Terence. Sa oras na iyon, kahit anong gawin mo, kailangan mo siyang tingnan, mukha ng isang tagalabas. Kaya mo ba o hindi? Totoo ba ito? Agad na huminga ng malalim si Voldemort.
Madali niyang kayang talunin ang isang peak early nascent soul stage master sa isang galaw lang at hindi na niya kayang pigilan ang kabilang panig. Imposibleng mangyari ang ganitong bagay kahit pa bumalik siya sa kanyang tugatog. Totoo talaga, malalaman mo kapag nagtanong ka. May katiyakang sabi ni Janfeng. Bagamat hindi dapat ikalat ang maruruming damit, nangyari na rin naman ito sa publiko. Napakaraming tao ang nakakaalam nito, at hindi lang si Baltimore ang nakakaalam. Sa ganitong paraan, tuluyang lumuwag ang huling linya ng depensa sa puso ni Baltimore. Sa isang banda, naroon ang tukso ng isang bagong silang na kaluluwa, sa kabilang banda, naroon ang banta ni Terence. Walang saysay na manatili siya sa tuktok. Tutal, ano pa nga ba ang saysay ng paggaling? Sige, papayag ang matandang Panginoon na ito. Mabilis na nagdesisyon si Baltimore. Magaling yan. Tahimik tayong bumaba ng bundok. Ihahatid kita sa aking superior. Tuwang-tuwa si Janfeng. Sa wakas ay makakapagbayad na siya sa kanyang pagkakamali. Pababa mula sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe, itinago nilang dalawa ang kanilang mga aura at tahimik na nilisan ang teritoryo ng sekta ng espada ng nyebe, dumiretso sa bundok ng Sub-Hero. Walang kaalam-alam ang buong sekta ng Snowsword tungkol dito. Si Terence naman, personal niyang ginagamot ang mga pinsala ni Wukong. Tinambangan siya ni Janfeng habang nag-aaral siya ng closed-door cultivation, at masyadong malala ang mga pinsala niya. Hindi ito maaaring lunasan gamit ang isang simpleng recover pill. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring may mga natitirang epekto pa. Mabuti na lang at nandito si Terence, kaya bale wala lang sa kanya ang ganitong uri ng pinsala. Pagkatapos gumaling, muling nagtago si Wukong, at sa tulong ng Supreme Grade Golden Core, mabilis siyang nakarating sa susunod na antas, at naging isang peak-level early nascent soul realm expert. Sa ganitong paraan, muli niyang natapakan si Janfeng. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang talento at pundasyon, si Janfeng ay walang kapantay para sa kanya sa parehong antas. Walang duda na totoo ito. Ang matagumpay na pag-unlad ni Wukong ay nagpaga ng loob ni Terence. Sinamahan niya si Linlin sa buong panahong ito. Bukod sa paglalaro nilang dalawa ng ilang araw sa simula, si Terence ang gumabay sa cultivation ni Linlin. Hindi lang ito tungkol sa realm, kundi higit sa lahat, ang pag-unlad ng kanyang katawan na nakakabasag ng yelo. Tutal, tinulungan siya ni Terence na malinang ang kanyang dalawang ultimate skills, kabilang ang pagguhit ng lupa bilang bilangguan at ang pagbasag ng salamin bilang bilangguan na may yelo. Siyempre, sa antas ng pag-unawa ni Linlin, maaari niya sanang tuklasin ito ng mag-isa, ngunit wala siyang karanasan at pananaw na katulad ni Terence. Hindi maiiwasan na gagawa siya ng ilang mga paglihis, at mahirap makakita ng anumang agarang resulta sa maikling panahon. Kaya kahit medyo minadali ito, ginawa pa rin ni Terence ang kanyang bahagi bilang isang coach. May pag-iimbot na nagmamasid si Central, at hindi niya kayang manatili sa tabi ni Linlin sa lahat ng oras. Kailangan niyang mag-isip ng mga paraan upang mapalakas ang lakas ni Linlin hanggat maaari. Ito lamang ang tanging paraan. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin kayang iangat ang lakas ni Linlin sa antas na kaya niyang protektahan ang sarili sa ganoong kaikling panahon, lalo na kapag nakaharap niya ang isang bagong kalaban sa soul stage tulad ni Janfeng. Wala talaga siyang masyadong pagpipilian. Ang masasabi lang niya ay nasa tabi niya si Wukong para alagaan siya. Maliban na lang kung biglang tumaas muli ng husto ang lakas ng kanyang kalaban, sapat na ang kasalukuyang lakas ni Wukong. Nanatili siya sa Snowsword sect ng isang buong buwan, hinintay na mabuo ang bagong ultimate skill ni Linlin bago siya nagdesisyong umalis. 5,387. Hindi naman sa nagmamadaling umalis si Terence, pero hindi maiiwasan na pagchichismisan siya ng mga tao bilang isang tagalabas, lalo na't lumalabas siya sa ganitong kaakit-akit na paraan. Natural lamang na isipin ng mga tao na may lihim siyang motibo. Bagamat magalang sina Valentino at ang iba pa sa harap niya, maingat naman sila ng palihim, natatakot na baka magkaroon ng masamang iniisip si Terence. Hindi nila siya mapigilan gamit ang kanilang lakas, at kung titingnan ang paraan ng pag-aasikaso sa tuktok ng espada ng nyebe sa langit, kahit ang dakilang matandang si Baltimore ay maaaring hindi ito kayang hawakan.
Hindi pa rin nila alam na sinundan na ni Baltimore si John Feng papunta sa bundok ng Sub-Hero, at walang sino man sa sekta ang pipigil kay Terence kung gugustuhin niya. Mabuti na lang at walang ganoong iniisip si Terence. Bukod sa pagharap sa pagpapalawak ng sentral, napunta siya sa sinaunang mundo ng martial arts na may mentalidad ng isang turista. Kung hindi dahil kina Jomar at Dustin, hindi niya sana naisip na kontrolin ang sekta ng Qingyan sa North Island, lalo na ang sekta ng Snow Sword. Matapos umalis sa sekta ng Espada ng Niebe, hindi agad bumalik si Terence sa sekta ng Berdeng Ulap. Dahil kontrolado ni Reggie at tinutulungan siya ni Zijen, lalo na't natalo na ang pinakamalaking variable, si Jomar, ang orihinal na mataas at makapangyarihang paksayon ng pamilya Chen ay nagkawatak-watek. Kahit na gusto pang magdulot ng gulo ng mga natitirang tao, wala silang lakas para gawin ito. Walang dapat ipag-alala sa sekta ng Berdeng Ulap. Dahil bihira siyang pumunta sa Nakajima, nagpa siya si Terence na tuklasin ang lugar bukod sa pagbisita kay Linlin. Gusto niyang maranasan ang kultura at kaugalian ng maliit at sinaunang mundo ng pakikipaglaban na ito, pati na rin ang pagmasdan ng lakas ng mga tao sa pinakamataas na antas. Mas madali para sa kanya ang makabuo ng plano sa hinaharap. Ang susunod na pupuntahan ni Terence ay ang Spirit Leaf Sect. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Leaf Spirit Sect ay natural lamang na makita si Yubi. Matapos ang kahangahangang karanasan sa paglilitis noong sinaunang panahon, ang kanilang relasyon ay lumampas na sa saklaw ng isang ordinaryong magkaibigan. Ngayong napunta na siya sa Middle Island, nararapat lamang na pumunta siya roon. Ang bundok ng Sub-Hero, na dating lupang walang may-ari, ay ginawang himpilan ng Central Branch ng doktor na nakasalamin at ng kanyang mga tauhan. Bagamat nasa simula pa lamang ito, nagsimula na itong magkaroon ng hugis. Para itong replika ng punong himpilan sa sentro ng sekular na mundo. Gayunpaman, ang kabuoang istruktura ay napakalihim. Kung hindi alam ng isang tao ang tungkol sa mga tao sa loob ng Dark Clan, kahit na ang isang sinaunang disipulo ay biglang pumasok upang magsanay, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, wala silang mapapansin. Sa isang malaking lihim na silid sa ilalim ng lupa, 5 kabaong na may yelo ang maayos na nakaayos. Sa bawat kabaong na may yelo ay may isang tao na nakahiga. Mula kaliwa hanggang kanan, sila ay sina Jomar, Dustin, Luther, John Feng, at Baltimore. Ang dakilang elder ng sekta ng Espada ng Niebe, si Baltimore, ay miyembro na ngayon ng sentro, tulad ni John Feng. Sa katunayan, noong una siyang pumunta sa bundok ng Sub-Hero kasama si John Feng, hindi pa lubusang nakapagdesisyon si Baltimore na sumali sa Central. Bagamat medyo natukso siyang marinig ang mga salita ni John Feng, ang kanyang saloobin noong panahong iyon ay medyo kumbinsido at medyo nagdududa pa rin. Gayunpaman, nang makita niya si Jomar at ang dalawa pang nakahiga sa kabaong na may yelo, lalo na sina Dustin at Luther, ang dalawang Ores Core Stage higher up ng Green Cloud Sect sa Hilagang Isla, na nakausap niya noon, ay nakapasok na rin sa tugatog ng maagang bagong panganak na Soul Stage, lubos na nagulat si Baltimore. Pagkatapos ng pagkabigla, simple lang ang sumunod na bagay. Dahil napatunayan na ng Central na kaya nilang gumawa ng maramihang mga bagong silang na Soul Old Monsters, natural lang na hindi mahirap isipin na palakihin ang mga tao sa Great Circle ng bagong silang na Soul Stage. Hindi nagatubili si Baltimore ng matagal at mabilis na tinanggap ang imbitasyon ng doktor. Sa unang tingin, ganito nga ang nangyari. Sa katunayan, ang posibilidad na ang isang taong tulad ni Baltimore ay sumuko ng tuluyan ng sabay-sabay ay hindi imposible, ngunit ito ay talagang napakaliit. Ito ay para sa kapwa gamit. Kapag narating nila ang nascent soul realm, wala nang mas malakas pa sa kanya sa buong mundo. Sa oras na iyon, aalis siya sa mahiwagang organisasyong ito at walang makakapidyaw sa kanya. Ito ang tunay na iniisip ni Baltimore. Tutal, masyadong malilihim ang Central. Kahit na pumayag silang sumali sa panlabas na anyo, walang pagkilala sa pribado. Sa pinakamalaki, isa itong organisasyon na may malaking halaga. Ang isang makapangyarihang tao tulad ni Baltimore na sanay sa pagiging makapangyarihan ay hindi madaling sumuko. Hindi niya alam na mula nang pumayag siya, nakatadhana ng hindi maalis ni Baltimore ang anino ng Central.
Paano naging ganoon kadaling tanggapin ang mga benepisyo ng Central? Habang nakatingin sa 5 kabaong na may yelo sa harap niya, ang doktor na nakasalamin ay nasa magandang kalooban. Bagamat ang planong pagpapalawak upang makapasok sa maliit at sinaunang Jiangho ay nasa maagang yugto pa lamang ng paghahanda, hindi inaasahang naging maayos ito. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal bago nila maulit ang tagumpay ng Sky Class Island, at nakikinita na mas mabilis nilang makokontrol ang sitwasyon kaysa kay Professor Lysen. Tutal, ang lakas ng sinaunang mundo ng Marshall ay mas mababa kaysa sa Sky Class Island. Isa itong malaking tagumpay. Mula ngayon, maaari na talaga akong ma-promote sa mas matataas na posisyon sa sentro, masayang naisip ng doktor na nakasalamin. Hindi ang lawa ng Baco ang pinakamalaking lawa sa Middle Island, ngunit tiyak na ito ang pinakasikat na lawa sa buong Middle Island at maging sa buong maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Kasabay nito, kinilala rin ito ng publiko bilang isa sa pinakamalalim at hindi maarak na lugar. Simple lang ang dahilan, ito ang pundasyon ng sekta ng Leaf Spirit. Maraming pabiyan ang itinayo sa gitna ng lawa. Ito ang pinakanatatanging bagay tungkol sa Leaf Spirit sect. Ang puntong ito lamang ay sapat na upang ipakita na mayroon itong pambihirang pundasyon. Kung tutuusin, hindi lamang ito nagkakahalaga ng maraming tauhan at pera, kundi nangangailangan din ito ng serye ng mga espesyal na pananggalang at iba pang mga pasilidad na sumusuporta. Ang ganitong uri ng malaking gastos ay hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong sekta. Bagamat ang Leaf Spirit sect ay naipasa sa loob ng libu-libong taon, kakaunti lamang ang mga disipulo nito. Kung ikukumpara sa iba pang mga sinaunang sekta, mayroon lamang itong 1/4 o mas kaunti pang mga disipulo. Gayunpaman, ito ay palaging isa sa 10 maliliit na sekta na nagpapakita na ang pundasyon nito ay hindi maliit. Hindi naman talaga masama ang tanawin, magandang lugar ito para maglaro. Samahan daw si Terence sa bangka habang dahan-daang lumalapit sa pavilion sa gitna ng lawa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng relax at masaya habang pinagmamasdan ang tubig at kalangitan. Dati, hindi gaanong nabanggit ni Yubi ang tungkol sa sekta ng Leaf Spirit. Gayunpaman, halos nabanggit na niya ito noong nag-uusap sila. Ang mahiwagang Leaf Lake ay isa sa mga sikat na super-supervising realm sa buong sinaunang maliit na Jiangho. Ang titulong ito ay hindi ibinigay ng walang dahilan. Turista ka lang ba? Ang bangkiro ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang at hindi niya maiwasang magtanong matapos makitang masayang-masaya si Terence. Masasabi mo iyan. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay ang makita isang kaibigan. Base sa iyong kasuotan, dapat ay isa kang disipulo ng outer sect ng Spirit Leaf sect. Kilala mo si Yubi, di ba? Casual na tanong ni Terence. Senior sister. Nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ito. Bagamat mas matanda siya kay Yubi, ang lakas niya ay mas mahina kaysa kay Yubi. 5,388. Sa kasalukuyan, nasa tugatog pa lamang siya ng maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kulang pa ang kanyang lakas at kakayahan. Niwala siyang pagkakataong magsanay sa sekular na mundo o dumaan sa mga pagsubok noong sinaunang panahon. Ayon sa mga patakaran, natural lamang na kailangan niyang tawagin si Yubi bilang malaking senior sister. Tumanggaw si Terence, hindi naman ganoon kaiba ang reaksyon ni Yubi. Si Yubi ay isang sikat na tao sa sekta, at isa siyang taong sasakupan ng sekta sa hinaharap. Hindi siya malalapitan ng mga normal na tao kahit nagustuhin pa nila. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ninyo, Ginoo? Mabilis na tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla. Terence, sabi ni Terence, idinagdag ang kanyang pangalan at pinagmulan matapos ang ilang pag-iisip. Ang paaralan ng luntiang ulap ng North Island. Bilang isa sa 10 maliliit na sekta at pamilya, ang ugnayan sa pagitan ng Green Cloud School ng North Island at ng sekta ng Leaf Spirit ay hindi masasabing napakaganda, ngunit mayroon pa rin silang kaunting koneksyon. Mas mainam na banggitin ang pagkakakanlang ito. Ikaw si Terence. Mas kakaiba pa ang reaksyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Anong problema? May narinig ka na bang mga taong nag-uusap tungkol sa akin?
Kumurap si Terence, ngunit agad niyang naintindihan. Matapos ang mga pinagdaanan niya sa karaniwang mundo, alam na ng lahat ang pangalan niya. Hindi maiiwasang magbabahagi ang mga taong ito ng ilang mga interesanteng bagay sa kanilang mga kapwa-disipulo pagbalik nila, kaya hindi nakakagulat na narinig na nila ang pangalan niya. Manam. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kakaibang ekspresyon at hindi na nagsalita pa. Nang marating nila ang pampang, inakay niya si Terence papunta sa pasukan ng pavilion sa ibabaw ng tubig at sinabihan si Terence na maghintay sa pasukan bago mabilis na pumasok para magulat. Maya-maya pa, lumabas ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit hindi nakita ni Terence si Yubi. Sumunod ka sa akin. Tiningnan ng lalaking nasa katanghaliang gulang si Terence at iginiya ito sa isang maliit na daanan sa tabi ng gusali. Hindi napigilan ni Terence ang magulat. Sa dulo ng daan ay may mahabang hagdan, hindi pa akyat kundi pababa. Ang punto ay napakalalim nito, 10 metro ang lalim. Dapat ay patungo ito sa ilalim ng lawa. Hindi lang iyon. Pagkarating sa ibaba, may isa pang mahabang lagusan. Matapos maglakad sa lagusan para sa oras na kailangan para masunog ang 2 patpat ng insenso, biglang tumigil ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nasa unahan lang si senior sister, maaari ka nang pumasok. Dito siya nakatira. Kumunat ang noo ni Terence. May bakal na pinto sa harap nila, at hindi niya alam kung ano ang nasa likod nito, pero ayaw ng mga normal na tao na tumira sa ganitong liblib na lugar. Hindi niya alam na may ganitong ugali pala si Yubi pagkatapos niyang makasama ito. Sa ngayon, oo. Hindi nagkomento ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Salamat, tumango si Terence. Siyempre, naramdaman niyang may mali, pero pumunta siya rito para makita si Yubi. Dahil sinabi ng kabilang panig na naroon si Yubi, wala nang dahilan para tumigil siya. Hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito at itinulak pabukas ang pinto. Pagkatawid niya sa pintuan, agad na naunawaan ni Terence ang kakaibang anyo ng mga lugar. Walang duda, isa itong pormasayon, isang pormasayon na ginawa para bitagin ang mga tao. Ang unang reaksyon ni Terence ay hindi ang pagsimangot, kundi ang tumawa. Kada rating lang niya sa sekta ng Berdeng Ulap, at naloko na siya papunta sa pormasayon ng Sky Ascension. Ngayon, pumasok na siya sa isa pang pormasayon sa sekta ng Spirit Leaf, mukhang hindi rin ito isang mababang antas na pormasayon. Ano ang kanyang kapalaran? Terence. Anong ginagawa mo rito? Masayang boses ni Yubi ang nagmula sa harapan. Isa itong katamtamang laki ng sekretong silid, may mga mesa, upuan, at lahat ng bagay. Natulala si Yubi sa kama, iniisip na isa ito sa mga kapwa niya disipulo nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Nag-react lamang siya matapos makita ang mukha ni Terence, at labis na natuwa. Bihira lang pumunta sa Nakajima, kaya pumunta ako para bisitahin ka. Nakangiting sabi ni Terence. Tumingin siya sa pintuang bakal na nakasara sa likuran niya, at pagkatapos ay tumingin kay Yubi. Hindi kita nakikita ng ilang buwan at pamayat ka ng husto. Ikaw ba ay mag-iisa para pamayat? Paf! Sabik na si Yubi sa mga sasabihin niya. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salitang ito, agad siyang humagalpak ng tawa. Kung gusto mong pamayat, hayaan mo. Bakit mo pa kailangang mag-isa? Isa pa, paano ako mataba? Kahit gaano pa kaitigas ang isang babae, hindi pa rin niya matatakasan ang likas na katangian ng isang babae. Hindi kailanman hahayaan ni Yubi na maging isang matabang babae. Bukod dito, ang salitang mataba ay walang kinalaman sa kanya. Sa pinakamalaki, ang kanyang katawan ay mas malusog at maganda. Bukod dito, ito ang uri ng malusog at maganda na nabibilang sa magaan at kaaya-ayang tipo. Kung gayon, bakit ka nakahanap ng kakaibang lugar para magtanim ng hiwalay? O ito ba ang lugar kung saan ka karaniwang nakatira, ang iyong boudoir? Ngumiti si Terence. Mas naging malapit sila pagkatapos ng pagsubok, at kahit na hindi ito katulad ng grupo ni Linlin, para silang mga matandang magkaibigan. Sa tingin mo baka mukha mo na? Napatingin si Yubi sa kanya na may pagkaaliw.
Bagamat kumpleto sa gamit ang lugar na ito, wala itong kahit anong maliliit na dekorasyon na dapat ay mayroon ang isang boudoir ng isang babae. Wala man lang kahit isang disenteng salamin. Gaano man siya katatag, UB, posible pa rin na hindi niya kailangan ng salamin. Sinong boudoir ng babae ang walang salamin? Mukhang hindi naman, pero hindi naman imposible sa estilo mo. Ngumisi si Terence. Hindi naman ako ganoon kalaki ang problema. Ngumisi si UB. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya. Ito ang silid kulungan, espesyal itong ginagamit para sa mga disipulong nakagawa ng mga krimen. Anong krimen ang nagawa mo? Tanong ni Terence. Di mukhang may pandama sa espiritu, 3 salita ang binanggit ni UB. Anong klaseng krimen ito? Mas lalong nalito si Terence. Hindi ko rin alam kung bakit, pero nalaman ng mga nakatataas sa sekta na nakuha ko ang Spirit Sense Grass. May humiling pa nga sa akin na ibigay ito sa publiko, pero tumanggi ako, mahinahong sabi ni UB. Ibigay mo na ang Spirit Sense Grass. May ganoong patakaran ang Spirit Leaf Sect mo. Kumunat ang noo ni Terence. Karaniwan, kahit anong kayamanan ang makuha ng isang disipulo sa pagsusulit, pag-aari iyon ng individual, at walang maibibigay sa sekta. Walang ganoon sa Common World, Sky Class Island, o sa sinaunang Martial World. Kung hindi, magiging malaking dagok ito sa sigasig ng mga disipulo, at sino ang handang isugol ang kanilang buhay para sa mga kayamanan. Hindi, pero espesyal ang sitwasyon ngayon. Tutal, ang damong pandama ng espiritu ay hindi isang ordinaryong kayamanan. Umiling si UB. Bagamat iyon ang sinabi niya, imposibleng ibigay niya ang damong kamalayang espiritual ng ganoon na lang. Iba ang maging tapat sa sekta ng espiritu ng dahon, ngunit iba ang ibigay ang dapat sana'y pag-aari niya ng walang anumang prinsipyo. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa Spirit Sense Grass? Biglang tanong ni Terence. Aking Panginoon. Sandali siyang tumigil ni UB. Pagkatapos ay agad siyang tumugon. Pinaghihinalaan mo ba na ang utak sa likod nito ay ang aking Panginoon? 5,389. Hindi gaanong maraming tao ang nakakaalam na ang sinaunang lupain ng mga pagsubok ay gumagawa ng damong may pandama ng espiritu, at mas kakaunti pa ang mga taong nakakaalam na nakakuha ka ng damong may pandama ng espiritu. Kung talagang may tao sa likod nito, kakaunti lamang ang mga taong dapat paghinalaan. Tumanggaw si Terence. Imposible yan. Matagal nang nag-cultivate ang aking amo gamit ang closed-door cultivation bago pa ako lumahok sa experiential learning ng secular na mundo. Hindi pa siya lumalabas, kaya hindi niya alam na nakuha ko na ang Spirit Sense Grass. Bukod pa rito, lagi niya akong tinatrato na parang sarili niyang anak, kaya hindi niya ako kailanman tatargetin sa bagay na ito. Napailing si UB. Kung gayon, madaling sabihin iyan. Kung tama ang pagkakatanda ko, 3 lang ang tao sa sekta ng Spirit Leaf ninyo na lumahok sa pagsasanay ng secular na mundo sa pagkakataong ito, kasama ka na, di ba? Tanong ni Terence. Bueno, bukod sa akin, 2 na lang ang nakababatang kapatid, sina Paulo at Alexis. Tumanggaw si UB. Maliit lang ang bilang ng mga tao sa Leaf Spirit Sect noong una, at maraming kinakailangan para makalahok sa paglilitis ng sinaunang panahon. Sa pagkakataong ito, 3 tao lang ang ipinadala nila, na siyang pinakakaunti sa lahat ng maliliit na sekta at pamilyang kalahok. Gaano kalakas ang 2 ito? Patuloy ni Terence. Si Paulo ay nasa tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kahanga-hanga ang kanyang lakas. Kung tungkol naman kay Alexis, kahit na siya ay may talento, kamakailan lamang siya sumali sa sekta. Nasa maagang yugto pa lamang siya ng pagtatatag ng pundasyon. Nagliwanag ang mga mata ni UB nang maunawaan niya ang ibig sabihin ni Terence. Ang ibig mong sabihin. Nang ibigay ko sa iyo ang kalahati ng damong Spirit Sense, kahit kakaunti lang kami, napakarami naming tao, kaya hindi nakakapagtaka na may lumabas na impormasyon. Sa sekta ninyo, ang malamang na makakaalam tungkol sa sitwasyong ito ay ang 2 ninyong nakababatang kapatid. Siyempre, hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad na isiniwalat nila ito sa iba pagkatapos nilang bumalik, ngunit ang pinakamalaking sospek pa rin ay silang 2, pagsusuri ni Terence.
Kaya, sa tingin mo ba ang pinakamalaking sospek ay si Paulo at ang isa pang lalaki? Tila malalim ang iniisip ni Yubi. Tama, walang pag-ibig sa mundong ito kung walang dahilan, at natural lang na walang puot kung walang dahilan. Kung mayroon talagang taong nagbabalak sa likuran mo, tiyak na may pakana ito. Gamit ang paraang ito, hindi niya dapat makuha ang spirit grass sa ngayon, kaya tiyak na may iba pang benepisyo ito. Hindi na kailangang magpatuloy pa si Terence. Masyadong mababa ang lakas ni Alexis at wala siyang sama ng loob sa akin. Walang conflict of interest sa pagitan namin, kaya maaari siyang matanggal bilang suspect. Tungkol naman kay Paulo. Kumunat ang noo ni Yubi at dahan daw ang sinabi, ang karanasan ng taong ito sa Spirit Leaf Sect ay mas malalim kaysa sa akin. Noong una akong pumasok sa sect, pangalawang senior brother na siya. Hindi lang talaga lumakas ang lakas niya sa loob ng maraming taon, kaya naabutan ko siya. Kahit na mukhang mabait naman siya sa panlabas na anyo, natatakot akong may mga iniisip pa rin siya ng pribado. Kung ganoon, talagang kainahinala itong si Paulo. Siya ang nag-udyok sa iyo na ibigay ang espiritual na damo. Kung makikipagkompromiso ka at ibibigay ito, kahit na walang malaking benepisyo para sa kanya, kahit papaano ay magdudulot ito sa iyo ng malaking dagok, para hindi lumaki ang agwat sa pagitan mo at niya. Kung tatanggi kang ibigay ito tulad ngayon, mas marami pa siyang makukuhang benepisyo. Hanggat lumaki ang usapin at maayos ang kanyang pagpaplano, hindi imposibleng makuha ang posisyon ng panganay na nakatatandang kapatid. Tumanggaw si Terence. Tulad ngayon, nakakulong si Yubi. Para sa isang huwarang alagad ng isang sekta, isa na itong napakabigat na parusa. Lalo na't maaaring simula pa lamang ito. Marahil. Bamantong hininga si Yubi. Bagamat siya ang nakatatandang kapatid ng Leaf Spirit Sect, alam niya noon pa man na magiging napakahalagang miyembro siya ng mga nakatataas sa sect sa kalaunan. Kung magiging maayos ang lahat, maaaring siya ang maging kahalili ng pinuno ng sect sa hinaharap. Sa ganitong paraan man lang siya hinubog ng mga nakatataas sa panlabas na anyo. Gayunpaman, wala siyang gaanong pagnanais para sa kapangyarihan. Kahit ang pagkalalaking karaniwan niyang ipinapakita ay nakakiling sa estilo ng pagiging mapagmataas ng paghawak ng espada at pagkanta. Hindi niya kailanman naisip na maging pinuno ng sect ng isang sect na luma at mapanlinlang. Nakakalungkot na ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na hindi niya basta-basta maiisip. Kung hindi niya ito iniisip, iisipin ito ng iba. Halimbawa, si Paulo, na pinigilan niya. Kung ito ay isang lalaking sadyang gustong umakyat, tiyak na makikita niya ito bilang isang tinak sa kanyang mga mata. Sa sitwasyong ito, halos lohikal na samantalahin ang pagkakataong maglaro ng malaswa. Walang mahirap intindihin. Ano na ang plano mong gawin ngayon? Kalmadong umupo si Terence at nagtimpla ng tsaa. Isa itong lugar para sa house arrest, pero bukod sa medyo liblib ito, maganda rin naman ito. Maituturing itong isang superior room sa isang inn. Hindi ko alam, umiling si Yubi. Sa kanyang orihinal na ugali, kahit na hindi siya maituturing na determinado sa pagpatay, tiyak na isa siyang malinis at mahusay na tao. Bihira siyang mag-atubiling. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ang tunay na dahilan kung bakit siya nasa isang mahirap na posisyon. Kahit pa makumpirma niya na si Paulo ang nasa likod ng mga eksena, ano pa nga ba ang magagawa niya? Hindi pa kasama rito ang pagkakakulong niya at hindi makalabas. Kahit na may pagkakataon pang makalabas, wala itong silbi. Haharapin ba niya si Paulo ng harapan? Ang ginamit nila ay isang lantaran na pukana, at ngayon, lahat ng mga nakatataas sa Leaf Spirit Sect ang naghahangad ng Spirit Sense Grass, ano pa ang silbi nito laban sa bihag? Sa madaling salita, dalawang pagpipilian lang ang mayroon si Yubi sa sandaling ito. Ibigay niya ang damo ng kamalayang espiritual o itatago niya ito. Iyon lang. May mga bentaha at disbentaha ng pagpapasa, at may mga bentaha at disbentaha rin ng pananatili. Depende lahat sa kung paano niya ito titimbangin. Siyempre, mas prangka ang karakter ni Yubi. Maaaring hindi niya talaga ito tinimbang ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Maaaring ito ay ganap na batay sa kanyang personal na kagustuhan.
Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, itinaas ni Yubi ang kanyang ulo sa medyo nahihiya at humihingi ng paumanhin. Pumunta ka rito para makita ako ng may mabuting intensyon pero hindi ko inaasahan na kakalad ka rin kita. Bakit hindi? Madaling hulaan kung ano ang susunod niyang sasabihin. Kung mag-isa lang siya, pwede niya itong itago at ituring na isang closed-door cultivation, pero ngayong sangkot na si Terence, wala nang saysay kung makulong din si Terence dahil sa kanya. Hindi ako papayag kung magbago ang isip mo at ibibigay mo sa akin ang Spirit Sense Grass, putol ni Terence. Mayroong malaking tambak ng Spiritual Sense Grass sa espasyo ng Jade, at wala siyang pakialam sa kalahati nito ni Yubi. Dahil sa kanilang relasyon, hindi problema para kay Terence na bigyan siya ng isa pang malaking piraso ng Spiritual Sense Grass kung ibibigay ito sa kanya ni Yubi. Tutal, napagkasunduan naman nilang hatiin ito sa dalawa noong una, pero iginiit ni Yubi na huwag itong kunin. Gayunpaman, ibang bagay ang hindi pag-aalala sa kalahati ng Spirit Grass, ngunit iba naman ang mapilitan si Yubi na isuko ito para sa kanya. Hindi ugali ni Terence na pilitin ang kanyang mga kaibigan na makipagkompromiso para sa kanya. 5,370. Pero makulong ka rito ng ganito. Hindi ito solusyon, di ba? Kumunat ang noo ni Yubi. Akala niya ay palalayain ng mga nakatataas sa sekta si Terence, pero hindi naman ganoon kalaki ang posibilidad. Marahil sa kanilang paningin, si Terence ay isang bargaining chip na ipinapadala sa kanilang pintuan. Ang pagpapalit ng espiritual na damo para sa kalayaan ni Terence ay isang bagay na napag-usapan na nila. Walang pakialam na sabi ni Terence habang tumitingin sa paligid. Ayos lang ako, wala kang dapat ipag-alala. Ito ang katotohanan. Isa na siyang tunay na sinaunang espiritu ng profound stage. Kahit ang pormasyong to the sky in one step, ay hindi siya mabibitag, kaya natural na hindi siya mabibitag ng hindi kilalang pormasyong ito. Tutal, ang pormasyong to the sky in one step, ay personal na itinatag ng maalamat na dakilang emperador. Gaano man kalakas ang to the sky in one step, mahirap itong ikumpara rito. Paano ko naman hindi mamasamain? Napangiti si Yubi ng mapait, pero naisip niya rin. Kahit ang isang nakakatakot na nilalang tulad ng siyam na bagong silang na sanggol ay napaamo ni Terence sa ilog ng kamalayan. Maaaring maliit na eksena lang ito para sa kanya. Mas panatag ang loob niya. Huwag na natin itong pag-usapan. Malaya naman ako. Bakit hindi tayo gumawa ng paraan? Mungkahi ni Terence. Habang nag-uusap sila, maingat niyang sinuri ang pormasayo na nakakulong sa kanilang dalawa. Hindi ito gaanong naiiba sa pormasayo na, isang hakbang patungo sa langit at maituturing na isang medyo nakakabahalang porsayon. Gayunpaman, sa kanyang lakas, hindi siya dapat magkaroon ng problema sa paglabas sa pormasyong ito. Kung magsisikap pa siya, maaari pa niyang mabunot ang pormasyong ito. Gayunpaman, katumbas iyon ang tuluyang pagbagsak kasama ang sekta ng Leaf Spirit. Mula sa saloobin ni Yubi, naisip niya na ayaw nitong gawin iyon. Kung hindi, hindi siya mananatili rito at walang gagawin. Sinadya pa nga niyang panatilihin ang damo ng Spirit Sense. Anong gagawin? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yubi nang mapadako ang tingin ni Terence sa kanya, isa siyang lalaki, pero babae pa rin siya, lalo na sa ganitong silid, kung saan nag-iisa ang isang lalaki at isang babae. Mali ang akala ng kahit sino. Bihira akong bumisita sa iyo, kaya gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para tulungan kang makarating sa Golden Core Stage at pinuhin din ang Spirit Sense Grass para sa iyo. Ituring mo itong isang maliit na regalo. Bakit ka namumula? Tanong ni Terence na may pagtataka. Matagal na silang magkasama ni Yubi, at ang matigas na babae ay hindi naman talaga masyadong namumula. Og! Namula si Yubi. Hindi niya maiwasang maisip ang eksena sa mundo ng salamin kung saan niyakap siya ni Terence nang hindi maayos. Napakawalang pakialam niya noong mga oras iyon, pero medyo nakakahiya kapag naiisip niya iyon, lalo na sa ganitong sitwasyon. Sa oras na ito, biglang bumukas ang pintong bakal, at isang binata na may maitim na mukha ang nakatayo sa labas. Hindi na kailangan ni Terence ng paalala ni Yubi para malaman na ang lalaking ito ay si Paulo.
Pinapante ako ng pinuno ng sekta at ng mga elder at tinanong, ano kaya ang iniisip ng panganay na senior sister nitong mga nakaraang araw. Kahit na sinabi niya iyon, ang mga mata ni Paulo ay nakatuon pa rin kay Terence. Hindi, simple at diretsyong sagot ni Yubi. Hindi nagulat si Paulo dito. Pupunta siya rito para magtanong ng parehong tanong kada ilang araw, at sanay na siya rito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon at naglakad palayo, kundi nagpatuloy, sige, pero may isa pang bagay na partikular na sinabi sa amin ng mga nakatataas. Ate, sinabi mo na kalahati lang ng spirit sense grass ang meron ka, kaya malamang na ang kalahati ay kay Terence. Dahil napunta ka sa aming spirit leaf sect, umaasa akong maibabalik mo ito sa orihinal nitong may-ari. Ibalik mo na ba ito sa orihinal nitong may-ari? Hindi naman nakapagtataka kay Terence na nakatitig sa kanya ang kabilang panig, pero ano ang ibig sabihin noon? Tama, ang damong pandaman ng espiritu ay isang kayamanan ng ating sekta ng espiritu ng dahon mula pa noong sinaunang panahon. Malinaw lamang itong nakatala sa mga sinaunang aklat ng ating sekta, kaya ano ang masama sa pagsasabing na ibalik na ito sa may-ari nito? Sabi ni Paulo. Natigilan si Terence ng ilang sandali, tama ba talagang sabihin ng malakas isang bagay na walang hiya? Nakatala sa sinaunang aklat ng iyong pamilya ang impormasyon tungkol sa damong pandaman ng espiritu, kaya lahat ng damong pandaman ng espiritu sa mundo ay maaari lamang pag-aari ng iyong pamilya. Anong uri ng kakaibang loika ito? Namula si Yubi habang hawak ang noo niya. Kahit sa bahay lang, itinuturing niya itong biro, pero ngayon ginagamit niya ito laban kay Terence. Nakakahiya. Sinabi ng pinuno ng sekta na ang sekta ng Leaf Spirit at ang sekta ng Green Cloud ng North Island ay palaging may magandang relasyon. Ayaw niyang masira ang relasyon ng dalawang sekta dahil sa bagay na ito. Kaya, hanggat ibibigay mo ang Spirit Sense Grass, walang mangyayari. Natural lang na tretuhin ka namin ng maayos at magpapasalamat kami sa iyo, patuloy na dagdag ni Paulo. Ito. Napaisip si Terence at nagtapos, hindi naman nakakaakit ang dahilan na ibinigay mo, pero naiintindihan ko ang pangkalahatang kahulugan. Ang sitwasyon ko ngayon ay parang pagdukot, at sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng Spirit Sense Grass ay matutubos ko ang aking sarili. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Muntik nang matawa ng malakas si Yubi. Medyo hindi maganda ang ekspresyon ni Paulo. Gayunpaman, tumango pa rin siya at sinabing, nagbibiro ka siguro. Gayunpaman, hindi ka nagkakamali sa pangkalahatan. Naniniwala akong isa kang matalinong tao na marunong umangkop sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ba? Siyempre, alam ko ang gagawin. Sayang at wala sa akin ang kalahati ng damong may kamalaya gusto mo. Ibinigay ko na ito kay Wooking. Kung gusto mo, pwede mo siyang puntahan sa Snow Sword Sect. Hindi naman kalayuan dito, casual na sabi ni Terence. Ano? Nagulat si Paulo nang marinig niya ito. Napuno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha, paano maibibigay ang isang napakahalagang bagay tulad ng damong pandama ng espiritu sa isang tagalabas. Nabalitaan lang niya na nakuha ni Terence ang Spirit Grass, at kalahati naman ang nakuha ni Yubi. Hindi niya alam ang mga detalye, kaya inakala niyang hawak ni Terence ang kalahati. Magkasama na ang dalawang ito simula noong pagsubok, at natural lang na makuha nila ang kalahati nito pagkatapos nilang makuha ito. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Paulo na ang pinakamahalagang bahagi ng damo ng Spirit Sense ay hindi ang damo ng Spirit Sense, kundi ang malaking ugat ng Spirit Sense. Kahit ang mga nakatataas sa sekta ng Leaf Spirit ay hindi alam ito. Tutal, walang tala nito sa mga sinaunang aklat. Kung hindi, tiyak na hihingi ni Paulo ang damo ng Spirit Sense sa halip na kalahati lamang nito. Kilala ba talaga kita? Tanong ni Terence. Hindi. Hindi pamilyar. Natigilan si Paulo, at hindi maipaliwanag ang kanyang mukha. Dahil hindi tayo close, bakit ako nagbibiro sa'yo? Hindi napigilan ni Terence ang sarili, at namula ang mukha ni Paulo bago nagpatuloy si Terence, uulitin ko. Ang damo para sa kamalayang espiritual ay para kay Wooking. Maniwala ka man o hindi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.